And we are back here at the Philoil Flying V Center para sa ating unang laro ngayong araw ng Martes, July 12, 2016. Nanonood pa rin po kayo dito sa ABS-CBN Sports and Action. Papasok na po tayo sa second quarter nitong laban ng Mapua Cardinals kontra sa LPU Pirates. Mapua still in the lead in this one, 22, or LPU still in the lead rather, 22-20. Fast start for them, Mikey, pero nakabawi sa huli yung Mapua doon. Ano ang kailangan gawin ng parehong kupunan para ma-maintain or para makalamang dito sa ating larong to? Like you were saying, importante yung good start itong both teams. Coach Atoy was emphasizing before this game na hindi sila pwede mag-slow start ulit kagaya nung ginawa nila against CSP. Buti na nakuha nila yung panalong yun. Pero against LPU, they are very worried. Nagutom itong LPU at ito na naman si Wilson Baltazar from the outside. Alam naman natin, we were talking about him during the pregame na sana hindi siya ma-in love sa 3 points kasi nga magaling sumalaksak itong star player ng LPU. Medyo kinapos doon si Wilson Baltazar pero Oraime pinaul doon sa loob. Turnover para dito sa Mapua ang itinawag doon. Medyo nagka-cancel out yung dalawang big man natin. Ito si Olwell Oraime at si Mike Harry. Olwell with 4 points and 5 rebounds. Harry, Mike Nzuzu with 2 points and 5 rebounds. So, talagang na-challenge itong si Nzuzu against the reigning MVP, Olwell Oraime. Turnover story natin so far. Kanina 4-4, ngayon na-doble na. Dito sa Mapua, 8 na para sa kanila, 4 lamang dito sa LPU Pirates. At ang masakit doon, unforced turnovers itong mga to. Yung isa kanina, offensive foul. Yung kanina sa first quarter, meron silang 3-second violation. So, I'm sure nakakaasar para kay Coach Ato yung mga ganitong klaseng turnover sa team niya. At ang LPU naman nakaka-convert din sa mga turnover nitong Mapua. 7 points of the turnover so far para dito sa LPU Pirates. Good start for them. They're still in the lead, 22-20. Wala pa pong nakakascore sa ating second quarter. Alam mo, Martin, ito kasing si Mike Harry, yung Zuzu ng LPU. Last year pa yan nandito. Nasa likod nga ng bench, nanonood lagi ng games nila. So, alam niya kung sino ang mga imports na kailangan niyang i-stop. At isa na doon, of course, si Olwell Oraime. Siyempre itong si Olwell Oraime, target on his back this season kasi nga hinakot niya lahat ng award last year. A very historic season for him. Talagang lahat hinakot niya. Rookie of the Year, MVP, Mythical 5, Defensive Player of the Year. He brought his team to the Final Four after a slow start. The first round, they weren't in the conversation when it came to the Final Four. Pero late surge for Mapua. If I'm not mistaken, nag-6-7 straight wins sila doon to get that Final Four spot. And this year, he's looking to lead his team to the championship. Kitang-kita na. And doon, Olwell Oraime with a nice move right there. Again, that jump hook talagang dinevelop yan ni Olwell during the off-season. Coach Atoy Koizer, Coach Ed Cordero, alam nila kung anong kailangan ni Olwell Oraime to make him more deadly. Ito, Wilson Baltazar with a mid-range J. No good. Ito, medyo minamalas dito si Wilson Baltazar. Ito yung sinasabi natin na kailangan lang ni Wilson makakuha ng easy basket sa ilalim. Maka-layup, maka-jump shot, maka-pull up. And maybe doon magsimula na yung rhythm niya at mabangon niya itong laro niya. Wilson Baltazar, currently the second leading scorer natin ngayong season na ito. Andrew Estrella. Binigay kay Ariobu. Ariobu with a spin move. Ariobu all the way for the 2. No good. Kanino mapupunta ang bola? Last touch daw ng mga LPU Pirates. As much as it's important for Mapua to convert from the outside, importante rin na atakihin nila para humelp itong si Mike Nzuzu ng LPU, which gives Olwell Oraime all the space he needs para makuha ng offensive rebound. Yun, namintis lang din ni Oriobu yun, pero nakuha ni Olwell yun, natapikan lang siya. But hindi natapik yun, another easy putback para dito kay Olwell. Balik si CJ Isit para sa Mapua dito. 13 sa shot clock ng Cardinals. Isit. Binigay kay Menina. Ariobu takes the jump shot. That's good for Joseph Ariobu. Ariobu showing us the arsenal. Kanina, dumrive siya. Na-miss lang niya yung freebie na yun. Pero from the outside, face-up jumper para dito kay sa comebacking Ariobu ng Mapua. PJ Suleiman. Natapik doon ni Darrell Menina. Nakuha ulit ni Suleiman yung bola.
Mike Harry. Traveling ang tinawag dito kay Mike Harry. Nice defense from Olwell Oraime right there. So, tignan muna natin yung face-up jumper ni Joseph Eriobu. Alam natin kayang-kaya niyang i-knockdown yung jumper na yan, Mikey. Eriobu yung mga tipong player na pag tinignan mo ba't may foreigner, may isa pang foreigner. Itong Mapua, pero lumaki dito yan. Si Eriobu, nakalabang ko pa yan nung high school when he was playing with the Perpetual Health Junior Altas. So nga si Joseph Eriobu making a difference here in this game. Pero Serafika goes to Mike Harry, who scores over Olwell Oraime. Mike Harry now with 4 points in this ball game. Si Biteng, tumira, masyadong malakas. Punta muna tayo kay Sarah Carlos. Sarah? Ayun nga, Martin. So, nag-dislocate ni Bulawan ang kanyang left shoulder at kasalukuyan siya ngayon naka-armstring habang kinupul compress ang kanyang sakit dahil sinasubside para hindi maranasan ni Bulawan ang sakit ng shoulder niya. Pero abangan na lang natin kung makakabalik siya for the remainder of the game. Maraming salamat, Sarah, sa injury update na yan kay Jeb Bulawan. Mikey, sa kanyang mga shoulder injury, ikaw na-experience mo na 2 times? 2 times. 2 times in your career. Ano yung mga ginagawa usually para mabilis na gumaling yan? Yun nga, kahit nasabi mo, nung college ako, twice akong inoperahan sa shoulder ko at maraming instances nangyari sa akin yung nangyari dito kay Jeb Bulawan. Wala talagang papahingay mo lang, mamamagayan. Usually, hindi na ako nakakabalik ng game after ko ma-dislocate. So, masakit nun, first quarter pa lang, na-dislocate agad. Pero we will see. Kakayanin at hindi mamagay itong shoulder ni Jeb Bulawan. Pero syempre, health first para dito kay Jeb Bulawan and also for the rest of the coaching staff ng LPU Pirates. Pero we hope for the best dito kay Jeb. Of course, we have a long season ahead of us. Kahit pangatlong game pa lang ito and they wouldn't want to na lumala pa itong shoulder injury ni Jeb. At itong si Ayay, another jumper for him. LPU back up by 1, 29-28, 6:06 remaining here in the second quarter. Menina, CJ Isid, crossover move, CJ Isid sumalaksak all the way for the layup. Yun ang nadadalang leadership nitong si CJ Isid. Kinailangan nila ng puntos, lamang yung LPU kanina. At ayun, CJ Isid to the rescue para dito sa Mapua. And we have another timeout on the floor. Babalik po tayo dito sa laro natin, Mapua kontra LPU dito sa ABS-CBN Sports and Action. Balik po tayo dito sa Philoil Flying V Center, Joseph Eriobu. Tignan natin yung drop pass na doon para dito kay Olwell Oraime. Very nice move. A very nice look para dito kay Joseph Eriobu to Olwell Oraime for that score. So talagang inapektuhan ni Joseph Eriobu itong game na to as soon as he was sent inside nitong si Coach Atoy ko. We saw a face-up jumper. We see him driving to the lane and then setting up itong si Olwell sa ilalim. Papatuloy po ang aksyon dito sa second quarter. 5:44 remaining. Serafika with another post move. Aldrin Serafika now with 11 points to lead the LPU Pirates in this game. Serafika showing us the whole package, the whole offensive package dito sa ating first half. And si Biteng goes to CJ Isid. Isid with a spin move, puts it up. Nice defense from LPU. Balik tayo sa kabila. Ayay. May diskarte. Nahanap itong siya si Serafika sa poste. Serafika with another post move. Ang dami nang nakapayang sa kanya doon, Mikey. At ito, mukhang marked man na siya ng Mapua at dinodouble, tinitriple team na. Itong si Serafika, I think the next thing he needs to learn is to kick the ball out during a double team at to create for his other teammates. Mintis doon para kay Eriobu. Babalik tayo sa kabila. Shaq Alanes makes his move all the way for the 2. Sorry, miss. But offensive rebound ito ni Mike Harry. Isa pang offensive rebound. Finally puts it in. Mike Harry. Palaban itong Mike Harry. Lalaban siya. When he got into this game, alam niya that he will go up against the much more experienced Olwell Oraime. Pero ito talagang dinadaan na lang niya sa fighting spirit. Itong si Harry, kita natin sa ilalim. Pati mapa-opensa, mapa-depensa.
Pero itong si Mike Harry nearing a double-double right now. 7 points, 10 boards. Andrew Estrella scores right there. Itong si Andrew Estrella, isa sa mga palabang guard. Returning player rin to para kay Coach Atoy Go this season. Oo, naabutan ko pa yan. Si Estrella, nakalabang ko pa yan when I was playing in college. So talaga experience ang nadadala itong si Estrella. Siyempre, napaka-importante yung toughness na yan para sa Mapua. Tingnan natin muna yung numbers ni Olwell Oraime. 8 points. Perfect from the field. 4 out of 4 at 7 rebounds so far. Even from last year, yung MVP season itong si Olwell, alam natin na hindi siya masyadong naghahanap ng bola. Papulot-pulot siya sa ilalim. Ito, inaaral niya yung jump hook niya. So meron na siyang jump hook. So talagang maganda pa rin yung pinapakita dito ng dalawang imports natin. At basically, they cancel each other out eh. Nagbubunga itong off-season work ni Olwell Oraime. In the meantime, Kaduyak misses that floater. Exhibiting. Hinanap itong si Justin Serrano. Oh, nice cut by CJ Isid. He goes all the way for the layup. CJ Isid, I really like how he's playing today. At saka ng mga past games niya from last season, talagang naging offensive-minded siya this time around. So, nakikita natin, lahat pinapakita din niya. Ito, Oraime and Isid so far perfect from the field, pero the rest of the team, 6 out of 18 lamang para sa Mapua. At hindi naman pwedeng si Oraime tsaka si Isid lang ang tumira para dito sa Mapua. So, importante rin na humabol itong teammates nila. Especially pagpasok ng second half, talagang dikitan to eh. So, ang unang kumurap dito, baka malamangan na. Tama ka dyan, Mikey. Lahat ng mangyayari dito could be essential mamaya sa ating endgame. Mapua, lamang na po dito. 34-33. 3:31 to go here in the second quarter. LPU looking to fire back. Baltazar, itangan ng bola. Baltazar! Ooh, Oraime with a block right there. Outlet pass to Isid. Wala yung layup na doon. Rebound ni Alban. Tumatakbo si Adrian Alban. Goes to Serafica. Nice contest from Olwell Oraime. Scramble for the ball. Nakuha ni Menina. Menina goes to Andrew Estrella. Masyado malakas yung short jumper na doon. Estrella, isa pa. Mahina naman yung kanyang tira. Ito, bumibilis na yung laro natin. At tumawag na ng timeout dito. Si Coach Atoy, relax muna tayo at nagkakagulo yung opensa natin. Babalik po tayo dito sa NCAA Season 92. Balik po tayo dito sa Phil Oil Flying V Center, Mapua at LPU po ang naglalaban ngayon. Tignan muna natin ang ginawa ni Mike Harry and Zuzu sa laro kontra sa San Beda. 18-12 dito si Mike Harry. The new Zoo ng LPU Pirates. At alam naman natin against the San Beda Lions, someone like Tangkwa ay malaking bagay yung mga ganitong production ang nanggagaling sa kanilang import at naka-cancel out na nila yung kalabang import. Actually, nung first game against EAC, he was up against Hamadu Lamino. Last game against Tangkua. Ngayon naman, Olwell Oraime. So talagang tatlong sunod-sunod na laro ng pagod itong si Mike Harry. Kumbaga nakapag-warm up na itong si Mike Harry dito sa ating season. Kakabantay dun sa big men nung ibang koponan. Pero traveling ang tinawag dito kay Serafica. Ayun, nakita natin dun. Ay, hindi, double dribble pala ang tinawag na referee doon kay ating Serafica. Balik ang bola dito sa Mapua. Nagpe-press na rin itong LPU Pirates, pero with the experience yung backcourt ni Isid and Estrella, mahihirapan sila makakuha ng turnovers dito. The nice find for the score inside, easy score inside for Olwell Oraime. Etong si SP Balanay, leadership daw by CJ Isid, yung paborito niya dito sa ating season. Si Monica Villafuerte naman, kaya daw yun ng mga best niya, Mikey. Mga best naman pala mga niya. Best. Itong Mapua Cardinals, yun ang maganda. Ang mga, syempre mga normal na estudyante rin itong mga players natin at nakikita sa eskwelahan itong mga to. Kaya nga naman close din sila sa mga estudyante ng kanilang mga eskwelahan. Mga dyan, Mikey, sa kanila rin nakukuha na itong mga kuponang to yung suporta at inspiration para sa bawat laro dito sa NCAA. Mintis doon para kay Darrell Menina. Balik tayo sa kabila. Jack Alanes, dumidiskarte.
Bigay kay Serafica. Back to Mike Harry. Mike Harry with a fake pass. Pero traveling ang tinawag doon kay Mike Harry. Medyo nailang siya dun sa depensa nito ni Olwell Oraime. Medyo malakas mag-turnover dito si Mike Harry. Nung last game against San Beda, 4 din ang turnover niya. Pero you have to take the good with the bad with someone like Mike Nzuzu. At saka rookie pa lang naman to at madami pang matututunan to as the years go by. Menina alley-oop to Olwell Oraime with another score inside. And ang ganda ng recognition doon ni Menina. Nakita niya nilabas si Mike Nzuzu. Alley-oop agad dito sa napakatangkad niyang teammate na si Olwell Oraime. Alam na alam ni Menina na masasalo yun. Oo naman. Si Olwell Oraime. Pero ito, PJ Soliman. This is the free. Another rebound para dito kay Oraime. Aldrin Serafica so far in this game, 11 points. Kaya medyo nagulat dito ang Mapua Cardinals. Kasi 3 points ang average na sa ating season. Pero ito, pumutok na siya. First half pa lamang, Mikey. Kumbaga, kota na. Itong si Serafica, marami pang oras dito. Patapos pa lang yung first half natin, already with 11. Victoria. Okay, Menina. Nice ball movement from Mapua. Mintis lamang ang jumper na yon para kay Justin Serrano. We go the other way. Adrian Alban playing a lot of minutes para dito kay Coach Topex Robinson. Another traveling violation dito sa LPU. And Coach Topex Robinson is on the floor disagreeing with that call. Medyo hindi nagustuhan doon ni Coach Topex yung tawag na yon. Ang sweet naman ang dalawan. Kita mo naman kasi yung connection nila doon sa alley-oop na yun. At after nun, nagka-moment si Menina at si Oraime. Napakaganda makita niya mula sa mga players dito sa bawat kupunan, of course. As we see Menina miss that floater. Nakuha ng LPU ang bola. Baltazar. 3-on-1 fast break. Baltazar pulls up. Makes that fast break jumper. Kita mo naman the stop and pop dito kay Wilson Baltazar with his height and his length. Talagang mahirap supalpalin yung mga ganong tira. And if he doesn't fall in love with the 3 and he keeps shooting those mid-range jumpers, malaking bagay yun dito sa LPU. Lalo na nalamang ang Mapua ng 3 entering the half. Tama dyan, Mikey. Labang na nga ang Mapua dito. 38-35 courtesy of Olwell Oraime's double-double. 12 points, 10 boards para sa kanya. Going into the half, babalik po tayo sa NCAA Season 92 right here on ABS-CBN Sports in Action. Watch the latest game highlights. Subscribe to ABS-CBN Sports in Action YouTube channel.